Hello po! Isa pong masaya, maganda at pinagpalang buhay po sa inyong lahat, aking mga ka-K4. Ayan po, ako po si Teacher Det Macias at welcome po sa aking Facebook, TikTok, Instagram at YouTube channels. Ayan. So, pinagsama-sama ko na po para isahan na lang upload at isang recorda na lang para hindi masyadong matrabaho, di ba po? Ayan. So, welcome po ulit sa aking channel and actually po ito pong channel na to or ito pong ginagawa ko ngayon ay matagal ko na po siyang na-feel na gustong ipagawa sa akin ni Lord nung pandemic pa po. Pero dahil po at that time talagang hesitant pa po akong gawin dahil first of all, matrabaho po, 'di ba? Medyo madaming dapat gawin. Considering po na marami rin akong mga extracurricular activities na dapat kong tapusin at gawin. Yeah, para sa school lang, madami po talagang mga extracurricular activities. So, hindi ko pa po siya talaga nagawa noon. Tapos po, hindi ko alam kung paano sisimulan, kung anong mga dapat kong gawin, anong dapat kong i-provide. So, talaga pong nung time na yon hanggang TikTok lang ako nag-start. Okay, actually nag-start po sa TikTok noon pero hindi ko rin po siya na dire-diretso dahil nga po naging busy at medyo madami po akong kailangan pang malaman. So, pero pag po talagang si Lord na ang nagtanim sa puso natin ng mga bagay-bagay na gusto niyang ipagawa sa atin, siya na rin po ang bahala na mag-provide ng lahat ng kailangan at siya na rin po ang gagawa ng paraan para po matutunan mo yung mga dapat mong malaman. So actually po sa part ko sa naging karanasan ko, sobra po talaga akong thankful kay Lord kasi kahit hindi ko po siya hinihiling, bigla na lang po pagka nagsa-search or nagsa-surf ako sa TikTok or sa internet, may mga mababasa or mapapanood ako ng mga kung paano gawin ito, kung ano ang dapat kong malaman. So, ganun. Yung parang siya na magpo-provide, hindi ko naman po talaga yung hiniling. Kasi nga, medyo hesitant akong gawin ito. Pero talagang siya na po magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. At ganun din po, sa tamang panahon, yun po yun, isasabihin niya kung kailan dapat gawin. Yung Holy Spirit po magsasabi na kung ano yung mga dapat mong sabihin. Actually, hindi ko rin po talaga alam kung anong mangyayari sa gagawin kong ito. Pero, let thy will be done. So, siya naman po yung nagbigay sa akin ng mission na ito. So, bahala na po si Lord kung ano mangyayari. So, sana kasama ko po kayo sa journey kong ito na hindi ko alam kung paano ko sisimulan at paano ko tatapusin. Kasi, parang, yun nga po, parang na-feel ko na life is short, diba po? And, kumbaga, kung ano man yung makabuluhang bagay na pwede nating magawa to reach out sa ibang tao para maka-inspire sa ibang tao, ba't hindi po natin gawin ngayon, diba? Dahil, lalo na po ngayon sa mundo natin na puro kung ano-ano na lang lumalabas ng mga news, kagaya mga videos na puro pang makamundo. So, bakit hindi natin bigyan ng puwang din ang para sa Diyos. 'Di ba po? Kasi talagang si Lord lang naman ang kailangan natin sa mundong ito. Although kailangan natin ng material things pero mas sigit natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Yan. So, bakit po nagtataka kayo? Bakit ko kayo tinawag na ka-K4? Yan. May ibig sabihin po yung apat na K na yon. So, yun po talagang Holy Spirit lang din po ang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng K4 na yun dahil hindi ko rin po siya inisip actually. So, parang yung promptings ng Holy Spirit na nagsabi na ito ang sabihin mo. So, yung pong K4 na yun ay may ibig sabihin. So, yung una pong K ay kaguro. Yan. Dahil nga po ako isang guro, dahil meron po kaming isang maliit na family-owned school before dun sa bahay namin sa Pansol. Kaya po na matagal-tagal rin akong nakapagturo doon. At nung nawala po yun dahil sa pandemic, ngayon po ako ay nagtuturo bilang isang online English teacher sa mga Chinese and Japanese students and professionals online. So, yun. Gusto ko po sanang makapag-share ng mga ilang tips,
para madagdagan ang ating kaalaman, hindi lang po tungkol sa edukasyon. Madami po ang bagay na gusto kong i-share sana sa inyo. Yun po. At mayroon din po tayong mga makakapanayam na mga guru din, mga ibang guro na pwede rin pong makapag-share ng kanilang mga kaalaman sa inyo sa iba't ibang aspeto ng buhay or sa iba't ibang subjects na ginagawa natin sa school or ano man po yung pwede nilang i-share, pati na rin po yung mga karanasan nila sa buhay na pwede nating makapulutan ng aral at inspirasyon. Yan po ay gagawin natin dito sa channel natin ito. So may hand sign po tayo para sa kaguro. So dahil po ang mga guro ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, na syempre ang kaalaman natin nasa utak. So yung dalawang daliri lang po natin ilalagay natin sa ating ulo, sa malapit sa utak, dahil sila po ang ating nagbibigay ng kaalaman sa ating utak. Okay. At ang ikalawa pong K ay ang kaibigan. Ayan. Dahil ako po ay medyo isang palakaibigan tao. So, kahit saan po ako mapuntang lugar, I'll make it a point na lahat ng makikilala kong tao, I consider them as my friends. Kilala ko man sila, lubusan ko man silang kilala o hindi, or nakikita ko man sila palagi or hindi, may communication man kami o hindi, pero consider ko na po sila as mga kaibigan dahil po talagang isa sa pinaka magandang regalo sa atin ng Diyos ay ang ating mga kaibigan. So, yan po. Marami rin po ako mga kaibigan sa mga iba't ibang larangan ng buhay. So, gusto ko rin po silang mapakilala sa inyo para makapag-share din ng kanilang mga kung ano man pwede nilang bigay na tips sa inyo at kung ano man yung mga karanasan nila sa buhay na paano nila napagtagumpayan ng mga pagsubok sa buhay nila na pwede rin po natin makuhanan ng aral at inspirasyon. Yan. So, i-share ko po rin sila, i-share ko po yung mga kaibigan ko sa inyo. Kaibigan ko, i-share ko sa inyo. Okay? Yun. At ang hand sign naman para sa kaibigan ay ganito. Siyempre, peace. Parang peace dahil lagi po rin natin kasama ang ating mga kaibigan. At ang ikatlo naman pong K ay ang kapamilya. Yan, dahil po ako po ay isang malakapamilyang tao. Tama ba yun? Okay, yung talaga pong ever since na bata pa po ako, pamilya ko na po ang isa sa mga inspirasyon ko sa buhay. Of course, number one po si Lord. And pangalawa po ang pamilya ko. So, bakit po ako bumabangon sa araw-araw? Bakit ko po na-achieve yung mga bagay-bagay na-achieve ko? Because of my family. They are my inspiration para po sa lahat-lahat ng ginagawa ko sa buhay. So, gusto ko rin po makilala ninyo ang pamilya namin. Although hindi po perpekto talaga ang pamilya namin. Marami po kaming kahinaan, marami po kaming mga masasamang ugali din. At marami rin pong flaws ang family namin. Pero siguro naman po kahit papaano meron kayong matututunan sa mga pinagdaanan namin sa buhay. At kung paano namin nalagpasan ang mga pagsubok at kung paano kami humaharap ngayon sa buhay. Yan. So, gusto ko rin makilala niyo ang aking pamilya. So, ang hand sign naman po sa kapamilya ay syempre lagi nating kadikit ang pamilya natin. So, yan, dalawang daliring magkadikit. At ang huli naman po at ang pinaka-importante sa lahat na K ay ang kapanalig. Yun po, dahil yun po talaga ang dahilan kung bakit po ako naggagawa nito. Dahil po kay Lord. Yan. Dahil, syempre po bilang Katoliko, bilang Kristiyano, naniniwala po tayo na ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Diyos. Lahat po ng ating kaalaman, lahat ng ating mga yaman, lahat ng ating mga talento, galing po yun sa Diyos. At lahat ng ginagawa natin dapat ay para sa Diyos. Di ba po, life is short. Hindi po tayo habang buhay na dito sa mundo. At lahat po ng mga nanditong mga possessions natin sa mundong ito, hindi po natin madadala yan pag namatay na tayo. So, ang tanging madadala lang po natin ay ang ating faith kay Lord at yung good deeds na nagawa natin sa buhay na ito, di ba po? So, ngayon po, dahil nga po nakakalungkot lang na sa panahon natin ngayon, parang ang mga tao ay binabaliwala na lang ang Diyos, parang mas importante na yung mga material na bagay, mga kapangyarihan, at ang mga kayamanan,
at kasikatan. So, parang nawawala na ang Diyos. So, sana po sa pamamagitan nito, kahit papaano, makilala nyo, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa mga taong makakapanayam natin sa channel na ito, para po magbigay sila ng inspirasyon, ng pag-asa para sa ating lahat, dahil sabi ko nga po, life is short. Ano man po yung mga bagay na mabubuting bagay na pwede natin gawin para makapagsilbi sa Diyos, makilala siya, yun po ang ating dapat ultimate goal sa buhay nito, dahil hindi po tayo permanente dito sa ating buhay. Meron po tayo mas mahalagang buhay, yung eternal life natin sa langit. Yun po ang mas mahalaga nating pinaghahandaan. So, yun po, may mga pare, mga madre po, at mga iba pang religious people na tayong i-interviewin dito para po makapag-share din ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos. Yan. So, ang atin pong hand sign para po dito sa kapanalig, syempre, ang buong kamay na po natin, ilalagay natin sa ating puso, dahil sa ating dibdib na malapit sa puso, dahil po si Lord ay laging nasa puso natin at hindi po siya mawawala kailanman hanggat nananalig at nagtitiwala, naniniwala tayo sa Kanya. Ayan. So, yan po mga ka-K4, na-explain ko na po kung bakit ako meron ganitong channel. So, this time po gusto ko naman kayong bigyan ng isang awitin bilang pag-welcome po sa aking channel. So, ito pong awiting ito ay usually kinakanta namin dati sa school, nung meron kaming school, sa first day of school ng mga bata para i-welcome sila, mga parents at mga teachers sa aming AFLC family. So, because ang pangalan ko ng aming school dati ay AFLC. So, this time, I want to welcome you sa aking K4 family. So, gusto ko po kayong bigyan ng isang awitin. Ito tinatawag na Welcome to the Family song. Okay po, with gesture po siya para mas masaya. Okay, let's start. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Ayan po. So, bilang panimula po, na gusto ko sanang i-share sa inyo mga kaganapan na ginawa sa aming parokya at ng aming pamilya noong Lenten season at ng Holy Week. So, lahat po ng mga naging activities namin noon, yun po ang gusto kong i-share sa inyo sa mga susunod na videos dito. At I will see you later po para sa aking closing message. O, di ba may closing message? Yan. So, see you later po, Zai Chan. So, yun po ang Zai Chan ay see you again sa Chinese. Okay, bye-bye. See you later.